Sige po, tayo muna ay manalangin para sa ating pagpapasimula. Tingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu sa ating pakikinig sa mensahe ngayong gabi. Aming Ama, tinatalaga namin ang lahat ng bagay sa iyo at kung ano man ang hadlang sa aming mga buhay, kahilingan po namin naman na linisin niyo kami at hayaan niyo na maging bukas ang aming mga tainga, puso at kayo po ang magtanim ng mga salita niyo para sa aming pagbabago sa ninanais niyo na maging katulad ng aming Panginoon Kristo. Salamat po. Wala kaming magagawa sa anumang kasalanang nagagawa namin laban sa iyo at kayo ang aming sanggalang sa lahat ng bagay. Sa inyo kami tumatakbo. Kaya, Panginoon, umaasa kami na kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng iyong habag. Samahan niyo po kami sa aming pakikinig. Pang-usap kayo sa espesyal na kaparaanan sa bawat kalalagayan ng puso ng mga kapatid na makikinig ngayong gabi. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala ko po ito sa iyo at anuman ang mga bagay na kailangan ko sa aking pagsasalita, kayo po ang magkaloob ng tugmang salita. Hayaan nyo na kayo ang may taas. Kayo lamang ang karapat-dapat. Dalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po. At ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng mensahe sapagkat parang sabi ko ang tagal na nung ilang araw na hindi tayo nagkikita. Sanay po ako na every week ay hanggang 3 pinakamababa na ako ay nandirito sa Zoom sa pagtuturo at yung nawala na ilang araw ay parang may kulang ang buhay ko. So sabi ko, nag-iisip ako kaninang umaga kung anong gagawin ko, nagpipray ako. Isa sa mga pumasok sa aking isipan ay i-meet nga itong grupong ito ngayong gabi at magbahagi na lang kung anong mga bagay na mahalaga para sa pamumuhay nating mga Kristiyano. So ang aking pong ipagkakaloob na mensahe sa inyo ay palagay ko isang bagay na kailangan ay pag-isipan natin. At ito ay matatagpuan sa Matthew chapter 16, beginning verse 13 to 20. Ito po ay babasahin ko po sa inyo. Pagkatapos ay bibigyan ko po ng paliwanag ang bagay na ito. Matthew chapter 16, 13 to 20. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do the people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah, or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito po sa kaganapang ito, mga kapatid, ay isang bagay na talagang namangha ako nung ito ay pagkaloob ng Panginoon sa akin. I was so excited na ibahagi ito sa mga kapatiran dahil alam ko na ito ay magbibigay na naman ng ilang liwanag sa atin tungkol sa Panginoong Jesucristo. And one of the wonderful things na kailangan natin is the revelation about the Lord Jesus Christ, kung sino talaga siya. And I think there's something dito na kakaiba na talagang nagpabilog sa mata ng Panginoon dahil sa sinabi ni Pedro. Pero nais kong makita natin na nangyari ito sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay interesado at concerned sa ating kaisipan tungkol sa Kanya. The Lord Jesus Christ is interested or concerned of what you thought about Him. Kaya nga tinanong niya ang mga lagad, "Who do the people say the Son of Man is?"
Una, nais kong makita nyo na kahit tayo, pag nagtatanong ng katanungan, when we ask question, there is always a purpose. Magkakaiba marahil ang layunin natin sa pagtatanong. Pero isang bagay na sigurado, meron tayong dahilan kaya tayo nagtatanong. May mga nagtatanong na iba ang kanilang objective. Pero sa tingin ko ay maganda ang objective ng Panginoon sa pagtatanong dito. Ang kanyang nais malaman ay kung ano ang perception ng tao sa kanya. Kung kayo tatanungin ko ngayong gabi, mga kapatid, ano ang masasabi nyo tungkol sa Panginoong Kristo? Pwede bang diyan sa inyong kinauupuan ay magsulat kayo ng dalawang bagay na napakahalaga para sa inyo? Now, ang sunod kong tanong ay, naunawaan ba ninyo yung sinulat ninyo? Yan ba ay bahagi ng ipinapamuhay ninyo bilang mga Kristiyano? Yung tanong na ito, mga kapatid, ay napakahalaga sapagkat anumang kaisipan natin tungkol sa Panginoon ay naapektuhan nito ang ating relasyon sa Kanya. Nais kong gamitin ang ilustrasyong ito. Nung kami ay nagpunta kami lang doon sa Tugigaraw nga, ay yung upuan na nahiram sa barangay, actually, yan din ang ginamit namin nung nakaraan yata. Parang ganon, pero parang dinig ko sa aking kapatid ay iba dahil yun ay galing sa aking pinsan. Ang punto ko diyon ay dahil ganon din yung mga upuan na ginamit namin sa nakaraan dito, kampante ako pag maupo ako because I think I'm heavy enough sa ganon. Pero hindi ako natatakot sapagkat ito ay subok ko na, alam ko na ang upuan ito ay matibay at kaya akong buhatin. That's my perception about the chair na sinasabi ko sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Kampante ako dahil alam ko na kung ano ang kaya niyang buhatin. Ikinukumpara ko ang bagay na ito sa kalalagayan ng ating pagkakilala sa Panginoon. Ano o sino ang Panginoon para sa iyo ay isang bagay na napakahalagang katanungan para sa bawat isa sa ating mga Kristiyano. Kung titingnan din ninyo ang Panginoon dito sa kanyang sinabi, ginamit niya yung who do the people the Son of Man is. Una, nais ko sabihin sa inyo that I have researched 201 names of the Lord Jesus Christ. Hindi ko po yan sinosobrahan, kundi talagang 201 ang nakita ko na title ng Panginoon from all the New Testament ng Biblia. And one of the lowest titles of the Lord Jesus Christ is being the Son of Man. Yan ang isa sa pinakamababang kanyang titulo. Halimbawa, ang servant ay another title of the Lord Jesus Christ na mababa. Pero hindi man nyo napapansin na nung ginamit niya ito para sa kanya, nung siya nagtanong, ang ginamit niya na titulo ay titulo na mababa. Who do the people the Son of Man is? Hindi niya sinabi o tinanong ang mga alagad, who do the people say the Reverend is? The doctor is? The whosoever, mga kapatid, ang daming title ng Panginoon. Katulad ng sabi ko sa inyo that there are about 201 na alam ko at na-research ko sa Biblia na titulo ng Panginoon. At bakit ito pa ang ginamit niya? Is that because makikita natin yung humility ng Panginoon, especially when He is in the flesh. Yan ay isang bagay lamang tungkol sa kanyang kalalagayan. Alam nyo, malala ko na nung ako ay nirekomendang magturo sa Korean Bible School, hinarapan nila ako ng title at ano ang aking credential. Actually, credential ang hinanap sa akin and kailangan ko mag-request sa Bible School ng aking masteral. Hindi naman sila nagdalawang isip. Now, nung nagpunta nga yung director ng school na pinag-aralan ko at nakita niyo yung mga libro na ginawa ko, sabi niya, Art, I will give you a doctorate degree. So sabi ko, hindi ko kailangan yan. Kaya lang, nung kami ay mag-start ng Bible School, hiningi ng aking mga kasama, sinuggest nila na hanggat maaari ay meron akong doctorate. So, yun ay ni-request ko ulit at hindi naman sila nagdalawang isip na ibigay sa akin. Actually, meron kong pang sinabi yung director na sabi niya, I want to give you
doctor of philosophy. Sabi ko, I don't want that. I don't need that. So yun lang mga kapatid. I mean, sa mundong ito, talagang yun ang hanap ng mga tao, yung mataas na titulo. But Christ gave Himself a very lowly state o kaya ay title, being the Son of Man. Pwede naman niyang gamitin ang Son of God, pero hindi niya ginamit ang bagay na yun. Now, dito ay makikita natin na sumagot ang mga alagad. Ano ang mga sagot ng mga alagad? Ang sagot nila ay ganito. Some say, you are John the Baptist. Some say you are Elijah. Some say you are Jeremiah. Some say you are one of the prophets. So, makikita nyo na napakahalaga ng perception ng tao tungkol sa Panginoon. Si John the Baptist ay isang tao na kung titingnan natin sa ating kapanahunan ay dakila. He was a very brave prophet of God. Talagang kahit yung mga pariseo na hindi naniniwala ay talagang gusto nilang magpabautismo sa kanya sapagkat nakikita nila na ito talaga ay totoong propeta. Another one is Elijah. Elijah is a guy na maraming ginawang matitindi ang Panginoon sa pamamagitan niya, though meron mga negatibo dahil doon sa kanyang pagkatakot sa asawa ni Ahab na si, ano ba itong kilalang babae na ito? Jezebel. Yes, yeah. Ay natakot siya sa babaeng yun. But anyway, there were also a lot of miracles done through Elijah. Si Jeremiah, known as the passionate prophet, persecuted, o kaya ay tinatawag na weeping prophet, ay ikinumpara rin sa kanya, marahil ay meron silang nakikita. And then one of the prophets, hindi ko alam kung sino tinutukoy nila, pero makikita nyo, ito ba'y sapat na paghambingan sa Panginoon? At alam natin na hindi siya kontento, kaya tinanong niya ang mga alagad. Pero bago ko yung sabihin sa inyo, pakita sa inyo, gusto ko munang tanungin kayo, sino ba talaga si Jesus para sa iyo? Katulad ng sinulat nyo, kung nagsulat kayo ng 2 titulo ng Panginoon, yung bang titulo na yan ay naunawaan ninyo? So puntahan natin itong isinagot ni Pedro sa kanya. Now, sa verse 15 ay doon nga tinanong ng Panginoon ang mga alagad, who do you say I am? Even the closest people, disciples of Christ, was asked. Kaya dapat lang ay tanungin ko kayo ngayong gabi, sino ba talaga si Jesus para sa inyo? Sino ba siya para sa akin? Well, but sa tingin ko, walang magsasalita ng pangit, walang magsasalita ng bagay na marahil ay hindi nyo gusto sa kanya. Pero, ang tanong ko ay, naunawaan ba natin? By the way, mga kapatid, alam ba ninyo na maraming title ng Panginoon, kung di man lahat, ay may kaugnayan sa tao. At bawat title ng Panginoon ay meron tayong responsibilidad. Pero para mas malinaw ay marami ring ibinigay na position ang Panginoon sa atin. They became our identity, katulad ng child of God, ng priest of God, ng temple of God, ng friend of God. These are all our identities in Christ na para sa atin ay pakinabang. Pero alam ba ninyo na lahat ng identities na yan ay meron pong kalakip na responsibilidad? Maraming Kristiyano sa mundong ito, gustong-gusto nila kapag kamaganda, inaangkin nila lahat ng posisyon kay Christ. Pero sasabihin ko sa inyo ngayong gabi, na kung hindi mo alam kung ano ang mga reobligasyon mo sa posisyon na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ay mananagot ka ng malaki. Halimbawa, inaangkin natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Maraming tao, kahit walang kaugnayan, basta naniniwala sa Diyos, aangkinin niya na anak siya ng Diyos. Pero ang Biblia, hindi niya sinasabi ang ganon. Sinasabi ng Biblia na may mga anak ang dyablo at ang basihan ay dahil sa kanilang hindi magagandang gawa. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, ay tungkol sa
bagay na responsibilidad natin sa mga titulo ng Panginoong Jesucristo na katulad ng ibinibigay sa atin na kalalagayan, identities natin sa Kanya ay meron din tayong responsibilidad sa Kanyang mga titulo. Nangangailangan ng tugon sa atin. They needed a response from us. Ang act of faith na kailangan nating ipakita kung pinapaniwalaan natin talaga yung mga title na yon ng Panginoon. So, dito ay sabi niya, "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." At mula diyan ay makikita niyo yung pagkamangha ng Panginoon. Na sabi niya, "Simon, son of Jonah, this was not revealed to you by any man, but by my Father in heaven." So itong isinagot ni Pedro na ito ay hindi mababaw na titulo ng Panginoon. Yung talagang ugat nito, mga kapatid, ay ipakikita ko sa inyo na grabe ang pagkamangha ng Panginoon na kung saan siya man ay nagbigay ng mga pananalita na marahil ay hindi pa natin naunawaan. So bago ko ipakita sa inyo yung dalawang titulo na ini-reveal kay Pedro, ay pupuntahan muna natin yung reaction ng Panginoon sa bagay na ito. Pero gusto kong sabihin sa inyo ito, mga kapatid. Alam nyo, bawat titulo ng Panginoon, yan ay nagiging shallow word, mababaw na salita, hanggat hindi inire-reveal sa atin ng Diyos. And we needed that revelation from God nang sa gayon ay maunawaan natin. And I remember na ito yung isang bagay na sinasabi ni Apostol Pablo na hinihingi niya para sa mga Kristiyano, lalo na sa mga taga-Ephesus, sa 1:17 ng Ephesians, ay talagang hinihingi ni Pablo na magkaroon ng kapahayagan ang mga taong ito mula sa Diyos. Alam ni Pablo kung ano ang revelation. Malala ko yung sinabi niya doon sa Galatians chapter 1, na sinabi niya yung tungkol sa kanyang ipinapangaral na ebanghelyo. This was not from any man, not revealed to me by any man, but it was revealed to me by the Lord Jesus Christ. What do I mean by that, mga kapatid, is revelation is a new covenant word na kailangan ng mga Kristiyano. Ibig ko sabihin, kapag ikaw ay pinagpahayagan talaga ng Panginoon tungkol sa Kanya, mga kapatid, mahirap kang tumalikod bilang Kristiyano. Pero bago yon, gusto kong malaman ninyo na itong bagay na ito na ipinahayag kay Pedro ay hindi ito mababaw dahil ito ay galing sa Ama. Ang problema natin kapag hindi natin naunawaan, dahil kung hindi natin ito maunawaan at yung shallow word ang alam natin, katulad ng nangyayari sa buong Pilipinas sa ating kapanahunan, many believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Pero ano ang epekto nito sa kanila? Dahil itong bagay na ito ay malaki ang naging epekto nito sa buhay ng mga alagad. Papakita ko po sa inyo yan. Pero ang revelation, mga kapatid, ay isang bagay na galing sa Diyos. It can be revealed to you by the Holy Spirit. It can be revealed to you by the Father. And today, it can be revealed to us by the Lord Jesus Christ. The triune God has something to do with it. Pero makikita nyo na ito ay very powerful because it will change your relationship to God. At sa tingin ko, ito ang dahilan kaya ipinapanalangin ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano na tinuturuan niya na magkaroon ng kapahayagan mula sa Diyos para hindi na sila maligamgam, natitisod, at siyempre kapaki-pakinabang. Saying that word, mga kapatid, the reason why a lot of Christians are lukewarm, malamig, walang ginagawa sa ubasan ng Panginoon is they don't have a personal revelation from God. Sasabihin ko yan sa inyo. That's the problem of a lot of things. Pero hindi yan problema ng Diyos because sabi ng John 14:21, I will reveal myself unto them. The Lord is willing to reveal Himself to His people.
Yan ang Diyos. Kaya lang, ang tao, walang panahon sa Diyos. Yan ang problema natin. And I believe, mga kapatid, kung titingnan natin si Pedro, hindi naman nalalayo ang buhay nito sa atin. Peter was an aggressive person na hindi maunawaan minsan ang pag-uugali. Pero naniniwala ako na merong kakaiba kay Pedro. And that he spent time thinking about God. Because there is where the revelation comes. Kapag tayo ay punong-puno ang ating, hindi lamang puso, no? When the Lord says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Meaning, mga kapatid, kasama diyan yung ating kaisipan. Na ang ibig sabihin niyan, kung gusto mo na magpahayag sa iyo ang Panginoon, kailangan ay laman ng kaisipan mo ang Panginoon. Now, sa atin ngayon ay dapat laman ng ating kaisipan ang kanyang mga salita so that He can reveal things to us. So, ang nais kong makita natin diyan is that the willingness of God to reveal Himself to us. Napakahalaga niyan. Kung gusto niyo na matatag kayong Kristiyano, kailangan niyo yan. Pero the fact na kapag tayo ay worldly people pa, God can never reveal Himself to worldly people. Malala niyo sabi ng James 4:4 na tinatawag niyang adulterous ang mga tao na worldly ang kaisipan. Yan ang problema. So dito pa lang mga kapatid talagang nakakagulat ito pag naunawaan niyo mamaya. Now, sabi niya, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Alam niyo, bibihira na mapamangha ng tao ang Panginoon. Pero dito, napamangha niya ang Panginoon, it is because it was a revelation from the Father. At grabe ang ipinakita ng Panginoon na epekto nito sa mga naniniwala. Sa dalawang titulo nito, dalawang title lang. Pag ito naunawaan mo, magbabago kang Kristiyano kung naniniwala ka sa title na ito ng Panginoon. So ang tanong ko muna ay, naniniwala ka ba na si Jesus ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay? Kahit hindi ko kayo naririnig, alam ko kung ano sagot nyo. Yes, you believe. But the Lord doesn't impress with that. Our problem as a Gentile Christian ay hindi natin alam talaga kung ano yung ibig sabihin ng mga ito. At yan ang trabaho ko sa inyo ngayong gabi. Na nawa kapag naunawaan nyo ang dalawang salitang ito, dalawang titulo ng Panginoon, ay paniwalaan nyo para sa pagbabago ng inyong buhay. Say amen. Now, Amen. sabi po rito, Simon Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. What was Amen. in the answer of Peter? Ano ang nasa sagot na ito ng Panginoon na ni Pedro na ganito ang sinabi ng Panginoon sa 17 hanggang 20? Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you bound on earth will be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Ano ibig sabihin ng mga ito? Number one, mga kapatid, yung sabi niya, blessed are you, Simon, son of Jonah. Well, madali yung sabihin. But we know that Peter became the leader of the church later. Siya po yung naging leader dahil merong kakaiba kay Pedro. And one of those reasons ay yung kanyang pagiging bukas sa kapahayagan ng Diyos sa kanya. He was the only one who was revealed a word like that. And he was the only one who walked on the water kahit siya'y lumubog. Walang gumawa noon sa mga kasama niya. So, yung mga maliliit na bagay na yan, mga kapatid, kapag ka nakikita ng Panginoon na napagkakatiwalaan tayo, I tell you, the Lord will put you into leadership. Marami sa atin, we seek leadership by the ways of the world. Huwag niyong hanapin ang leadership sa Diyos ng gano'n. If God is told you as a leader, meron pong requirements ng Biblia. Huwag kayong maniwala na ang Diyos ang gagawa ng lahat. Pag binasa nyo ang 2 Timothy 2:20, I think, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi doon ay,
God is the one who will qualify us para sa mga gawain. Now, isa sa mga maganda talaga na sinabi ng Panginoon dito, this is number 1, blessed are you, Simon, son of Jonah. And he was really blessed, became a leader. Well, hindi pa yan nakikita sa mundong ito because later on, alam natin na siya ay ipapako ng pabaliktad. Is he blessed? Blessing ba yun? Yung ikaw ay ipako sa krus ng pabaliktad? Mga kapatid, ano ang blessing sa atin? Alam niyo, ang blessing ng New Covenant is that you will be faithful in spite of the challenges in your faith. That is one of the important blessing of the New Covenant. Ang blessing ng mundong ito na maraming Kristiyano, puro blessing na material, blessing na ganito, blessing na ganito. Mga kapatid, that's not the New Covenant. That's an old. Pero gusto mo makita niyo ang katotohanan yan, lahat ng mga apostol, sigurado may pagpapala na walang hanggan because they were all martyred because of the Lord Jesus Christ. Sino sa inyo gustong ganon? Handa ba kayo? Hindi ka tatalikod sa Diyos if you have the revelation of God. Kaya lang, malambot tayo kasi wala tayong ganito. Sabi ko nga, kung ang Panginoon napapamangha ng ganito, mga kapatid, how much more na tayo na pahayagan ng Panginoon ng mga bagay na tungkol sa Kanya. Kaya ako sinasabi na hindi ka tatalikod if God will continue to reveal Himself to you. Kaya lang wala tayong panahon makinig para sumunod. Number 2, sabi niya, this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Okay, naipaliwanag ko na ito, mga kapatid. Not anybody has a revelation from God. Peter, hindi. Meron siya. And later on, alam natin, kahit siya ay tumalikod pa. Pero makita niyo naman na pagkatapos na tumanggap ng banal na espiritu, ay hindi na talaga mapipigilan si Pedro. Ilang beses din siya nabilanggo dahil sa mabuting balita. Gusto ko ipakita sa inyo in number 3, sabi niya, and I tell you, Peter, and on this rock, ano yung rock na yan? It's not Peter. It's not the Lord ang tinutukoy niya. Though Peter is rock, we are the rocks. Mga maliliit na bato rin tayo. Christ is the rock, the foundation. Pero ang tinutukoy niya rito na maging pundasyon ng church, ng iglesia, is the revelation knowledge that Jesus is the Messiah, the Son of God. Yun ang tinutukoy niya. Na kung naunawaan mo yung Jesus, the Messiah, the Son of God, yun ang pundasyon mo, mga kapatid. Sabi niya, doon ka i-build ng Panginoon, magiging grabe ang iyong pananampalataya. So it was from that revelation knowledge that Jesus is the Messiah, the Son of the living God, that He built His church. Pag niyan ay hindi naunawaan ng tao, anong klaseng iglesia yan? And there are a lot of churches, so-called churches today, na hindi naunawaan ang bagay na ito. They are more on the titles of the church. Magkakatulad ng True Bread Christian Fellowship, na true bread, pero baka hindi kumakain ng tinapay na totoo. Hindi naman siguro. Baka magalit sa akin ang mga miyembro namin. Anyway, number 4, the gates of Hades will not overcome it. Hades is the same as hell. Kung titingnan nyo, doon sa Luke chapter 16, in hell or in Hades where he was in torment, speaking about the rich man, nangangahulugan na ang pintuan ng Hades ay hindi magtatagumpay sa iglesia na itatayo sa pundasyon na yon. Now, ano ibig sabihin yan? What is the gate of Hades? It is sin. Mga kapatid, sa mga baguhan dito, baka hindi nyo maunawaan ito. At problema yan ng tagapagturo nyo. Sa kasalanan tayo nililigtas ng Panginoon. You will call Him Jesus because He will save His people from sin. Doon tayo nililigtas. Kaya hindi pwedeng one time lang ang kaligtasan sa kasalanan.
yung justification. Dapat ay maligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. And that is sanctification. At dapat ay maligtas tayo sa presensya ng kasalanan. And that will be glorification. So merong 3 stages of salvation from sin. Kaya yung mga nangangaral tungkol sa once saved, always saved, mga kapatid, maging maingat kayo dyan. Sapagkat katulad ni Satanas, nung sabihan si Adan at si Eva na huwag kayong kakain, mamamatay kayo. Yung salita na yan ni Satanas, pwede kayong kumain, hindi kayong mamamatay. Parang ganoon ang once saved, always saved. But anyway, ang magdadala sa atin sa pintuan ng impyerno ay kasalanan. And that is one of the work of the grace of God, mga kapatid, na tayo ay bigyan ng kapangyarihan laban sa kasalanan. Ang number 5, sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Ang unawa ko rito, yung keys of the kingdom of heaven are the revelation, knowledge, and understanding of God's word. Yan ay napakahalaga sa mga Kristiyano. Yan ay trabaho ng banal na Espiritu. So, hindi ito susi ng kayamanan sa langit, turungawan ng pintuan ng langit para ikaw ay yumaman. Ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos ay ang mga kapahayagan mula sa Diyos. Tulad ng sabi ko sa inyo, hindi ka tatalikod sa Diyos kapag ka meron ka nito. Ang pang-anim ay sabi niya, whatsoever you bind on earth will be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Is the power and authority of the believers. Power and authority of the believers. And number 7, sabi niya, then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Bakit ba itatago na siya ay Mesias? Mga kapatid, total na banggit ito ni Pedro, doon ko na ipapaliwanag. What is Messiah? Alam ko na meron kayong idea what is Messiah. Pero ang tanong ay, meron bang epekto sa atin itong salitang ito dahil sa Pilipinas, laganap na ito ngayon na wala ng epekto sa tao. Ang nakakalungkot yan kung tayong mga nagsasabing Kristiyano, wala na rin epekto sa atin, magiging mababaw, ampaw na kalalagayan ng Panginoon ang Messiah. Sabihin nga po natin, Messiah. Messiah. So, what was in those 2 titles of Jesus that was revealed to Peter? You are the Messiah, the Son of the living God. Ano bang meron ito? At nais kong ipaliwanag muna sa inyo ang tungkol sa pagiging anak ng Diyos. Kanina ginamit ng Panginoon yung salitang, who do the people, the Son of Man is. Pero dito, ang revelation ng Ama kay Pedro that he was the Son of the living God. Binaliktad ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pahayag kay Pedro yung he was the Son of Man. Parehong totoo yan. Pero, when you believe that Jesus is the Son of the living God, iba na yon. Malala ko yung nagturo ako ng Bible study dito sa may mga pulis. At mga Muslim yung aking tinuturuan. Marami sa kanila, Muslim. Parang yun ang grupo nila. Gusto ko ipakita sa inyo ito, mga kapatid. Minsan ay nabanggit ko na anak ng Diyos. Mula roon ay pinagtawanan ako. Habang ako'y nagtuturo, ang Diyos niyo may anak? Sabi ko, oo. So, dahil sa tinutuyan nila ko, tinanong ko sila, sa inyo, paano maligtas? Sabi ng isang babae, sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ni Allah. Sabi ko, ikaw ba'y nakakasunod sa batas ni Allah? Sabi niya, hindi. Marami akong hindi nasusunod. Ngayon, sa tingin mo saan ka pupunta? Sa walang hanggang buhay o sa walang hanggang kapahamakan? Sabi niya, sa impyerno. Naniniwala sila sa impyerno. Sabi ko, okay ba sa iyo yun? Hindi nga eh. So, gaano karaming kabutihan ang gagawin mo para ikaw mapunta sa langit? Hindi niya masabi. And then mula doon ay pinaliwanag ko, yan ang dahilan. Kaya ang Diyos namin ay may anak ay sapagkat siya yung magkatawang tao na maging kabayaran ng aming mga kasalanan. Bandang huli, ako na yung tumatawa
Dahil sabi ko, kayo, hindi kayo maliligtas dahil hindi nyo kayang gawin ang mga nais ni Allah. Kaya Allah kayo dyan. I mean, nakita nyo mga kapatid ng katotohanan? That the Son of God is very important. Pero alam ba ninyo, meron bang originally anak ang Diyos? Dito magugulat kayo mga kapatid, na pagdating sa Biblia ay may panahon na nagkaroon ng anak ng Diyos. Totoo ba yan? Mga kapatid, ang sabi ng awit, Psalm chapter 2 verse 7, ganito ang sabi, umpisan ko sa 6. Psalm 2, 6 hanggang 8. I have installed my king in Zion, my holy mountain. Yan po ay Ama. Ano sinasabi niya? Na siya ay naglagay ng hari sa Sion. Sino ang tinutukoy niya? Yan po ay ang anak. Sa verse 7, sabi niya, I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Ask me and I will make the nations your inheritance. Mga kapatid, ganito yan. Kung nakikita niyo ako, na ang salmista ay nagsasalita na kinakatawan ang ama at ang anak. Sabi ng ama sa pamamagitan ng salmista, I have installed my king in Zion. Sabi ng ama. Ang sabi naman ng anak sa verse 7, I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son. Sinabi ng ama sa akin, ikaw ay aking anak. Today, I have become your father. Mga kapatid, naniniwala ba kayo rito? Alam kong magiging issue ito, pero mas pinapaniwalaan ko ang Biblia kaysa anumang tinuturo ng tao sapagkat maraming tao, kung ano lang yung kinagisnan nila, doon na lang sila. Mga kapatid, ako po ay nagbasa ng Biblia para alam ko kung ano ang tama at mali. Marami ay hindi ito tatanggapin sapagkat iniisip nila na ang Trinity ay hindi pwedeng mawala ang isa sa kanila. Pero ito ay pahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita that there was a time when the Son of God is needed. Kailangan magkaroon ng anak ang Diyos. You are my son today. There was a certain period na naging ama ang ama dahil kailangan magkaroon siya ng anak. At yan ay binabanggit din sa Hebrews 1:5. Sabi niya sa Hebrews 1:5, for to which the angels did God ever say, you are my son, today I have become your father. Or again, I will be his father and he will be my son. Mga kapatid, tinatanggap ba ninyo ang salita ng Diyos o doon kayo sa sinasabi ng mga tagapagturo na hindi kayang tanggapin ang salita ng Diyos? Sinasabi ko ito sapagkat maraming mga mangangaral, kung questionin nila ang Biblia, basta manindigan sila doon sa kanilang pinaninindigan, na hindi nila alam kung kanino galing. Alam niyo, walang the best na resources para sa atin, kundi yung nakasulat sa salita ng Diyos. At ang mga nandyan ay mga turo ng Panginoon na pinanindigan ng mga apostol. Kaya ang tinuturo ko ay tinatawag kong Apostles' Doctrine sapagkat sila yung mga tinuruan ng Panginoon at sila yung binabaan ng banal na Espiritu. Sila yung talagang nakumpleto ang kanilang kaalaman. Tinuruan sila ng Panginoon ng 3.5 taon at sila ay binabaan ng banal na Espiritu para maging ganap ang kanilang kaalaman. Nasaan ang kanilang kaalaman? Nasa Biblia. Kaya huwag tayong aalis sa Biblia. Huwag tayong magdadagdag. Sabi ni Apostol Pablo, ipinapakita ko sa inyo that there was a certain time na nagkaroon ng anak ang Diyos. At pag binasa natin ang 1 Peter chapter 1, verse, I think beginning verse 18. Tingnan niyo po, sabi niya, 1 Peter chapter 1, verse 18. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of the Lamb,
of precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. So dito makikita natin that there was a certain time na pinili ang anak para maging manunubos. I mean mga kapatid, saan galing ang anak? Yun ang tanong natin. Mga kapatid, sa Biblia, ang anak galing sa Ama. Siya yung salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. So kung yung Ama ay may salita, siya rin yun. Kaya lang, kailangan magkaroon ng anak ang Diyos. Magkatawang tao yung salita dahil kailangan niyang mamatay para sa ating mga kasalanan. So I tell you directly mga kapatid, na si Kristo, ang anak ng Diyos, ay galing sa Ama, I am from the Father, sabi niya, and therefore He is God. Siya ay absolute na Diyos. Kasama ng Ama sa paglalang sa lahat ng bagay. Colosas 1:15 at 16. Walang nalalang kundi sa pamamagitan niya. He was the Word of God. And every time God the Father utters the Word, nangyayari ang lahat ng bagay. Well, sinisigurado ko na ito ay magdadala sa inyo ng kaisipan pero hindi niyo matatanggihan ang sinasabi ng Biblia. Ang problema lang ng marami rito ay hindi lumalim ang kanilang kaalaman. They just believe na ganito ang sinasabi sa kanila ni Mang Juan, Mang Pedro, ng barbero, ng karpintero, ng latero. Know what the Bible says about our God. Kung gayon mga kapatid, pagka sinasabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos. Absolute, 100%. Kaya nung ito ay marinig ng Panginoon, nangangahulugan na dapat ay pinapaniwalaan ni Pedro na si Jesus ay Diyos. Galing siya sa Ama. Yun ang totoo doon. At sa bagay na yan mga kapatid, pag binasa nyo ang John 5:18, pag sinasabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, babatuhin siya. Bakit? Kasi sa mga Hudyo, pag sinabi mong anak ka ng Diyos, ikaw ay Diyos. Eh bakit hindi siya papatayin? Eh paano nagkatawang tao ang Diyos? Yun ang ibig sabihin ng John 5:18. But anyway, so, hindi ginagamit ng Panginoon yung Son of God. Kaya ang ginagamit niya nga, Son of Man, kasi papatayin siya pagka sinabi niya, I am the Son of God. Pero maganda nga, dahil inireveal ito ng Ama sa mga alagad, hindi nila matatanggihan. Sila ang nagsabi, kaya napamangha ang Panginoon. Wow! Naniwala kayo dyan? Praise the Lord. Nakuha niyo? Ang mga demonyo nagsasabi sa Panginoon, You are the Son of God! Sabi ng Panginoon, I am the Son of Man. Ang mga demonyo, si Satanas, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Ayaw niya i-prove. Maniwala ka kung gusto mo, ayaw mo kung ayaw mo. He doesn't want to prove himself. If you believe by the revelation of the Father na si Kristo ay Diyos, siya ay Diyos. Mga kapatid, maraming sumisira sa akin na sinasabi ko na si Kristo ay tao lang. No! Gusto niyo magdebate tayo, i-prove ko sa inyo si Kristo ay Diyos sa Old Testament. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Hindi naman nila kaya. I mean mga kapatid, ito yung problema na hindi nila alam kung bakit. Now, punta tayo sa pangalawang sinabi ni Pedro, pero ito yung una eh. Thou art the Christ. Sabihin nga natin, Christ, Messiah. Christ, Messiah. Ano ibig sabihin ng Christ, Messiah? Diba? Ang ibig sabihin niya, na naririnig natin, pinahiran. Ano ibig sabihin ng pinahiran? Ang pinahiran, sa old yan, na kapag ka sila ay i-ordina, binubuhusan ng langis. Actually, hindi pahid eh. Binubuhusan ng langis. Now, ang Panginoon, sa old pa lang, ay there was a prophecy regarding the coming Messiah. Makinig kayo rito. Ibig sabihin, ang Mesias ay the anointed one.
inanoint. Hindi lang pinahiran, binuhusan, binabaan ng banal na Espiritu after his baptism. That is the fulfillment of the prophecy regarding Christ as the Messiah. Kaya nga, Christ Messiah. Bakit naman napamangha ang Panginoon nung sabihin ni Pedro ito? Mga kapatid, ano ibig sabihin ng Christ? Pinahiran. Ibig sabihin, si Jesus, bagamat siya ay Diyos, siya ay naging tao. 100% na tao. Huwag kayong magtiwala sa kinagisnan natin. Kung merong naunang nakaunawa tungkol o nakarinig tungkol sa Kristo ay Diyos at tao, ipinagtatanggol ko yan ng matagal. Dahil ayokong tanggapin na si Kristo ay tao. Pero nauna ko lang sinabi sa inyo na siya ay Diyos, pero nung siya ay nagkatawang tao, naging tao talaga 100%. Dahil hindi mo pwedeng pahiran, i-anoint ang Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng anointing? Una, gusto ko sabihin sa inyo na si Satanas was the anointed guardian cherub. Ano ibig sabihin nun? Sa Ezekiel 28:15, kung hindi ako nagkakamali, siya ay anointed guardian cherub. He was anointed because he will be serving God in heaven. Now, here is the Son of God, the Son of Man, needed an anointing para makapaglingkod sa Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo ito, pag wala kang pahid mula sa Diyos, hindi katanggap-tanggap ang paglilingkod mo. Tingnan niyo yung mga alagad, excited na sila dahil sila tinuruan ng Panginoon for 3.5 years. Ang dami nilang himalang nakita, may mga nakagawa sa kanila ng himala, tinuruan sila ng napakaraming mga katuruan ng Panginoon. Hindi pa rin sila pinapayagan ng Panginoon na maglingkod hanggat hindi bumababa sa kanila ang banal na Espiritu. Yan ang halaga ng being anointed Son of God. He cannot serve God with his own. Mga kapatid, kailan nagkaroon ng himala ang Panginoon? Only after his baptism and when he received the Holy Spirit. Doon lang siya gumawa ng himala. Pero tingnan niyo ito, mga kapatid. Bakit napamangha nito ang Panginoon? Sapagkat ibig sabihin nito, naniwala ang mga alagad na siya ay Mesiyas kung una, siya ay dating nandoon sa langit, sinasamba ng mga anghel, niyuyukuran with all the splendor that he held, pero siya ay pumayag na mawala ang kaluwalhatiang yon, siya ay magiging anak ng isang babae, aalisan ng lahat ng kaalaman, tulad ng isang baby, magpapasimula na mag-accumulate, magtipon ng karunungan. Yan ang Panginoon. Pag pinapaniwalaan mo na siya ay Mesiyas, nangangahulugan, naniwala ka na nawala ang pagka-Diyos sa Kanya, at siya ay nabuhay na katulad ng isang sanggol. At para maniwala kayo, ito ang sabi ng Isaias 7:14 hanggang 16. Sabi nga, Isaiah 7:14-16. Therefore, the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and will give you a son and will call him Emmanuel. Si Kristo yan. Verse 15. He will be eating curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right. So mula dyan, makikita natin na ang Panginoon, there was a certain point in his life na hindi pa niya ma-determine ang tama at mali nang siya ay bata. Yun ang sinasabi rito. For before the boy knows enough to reject the wrong and choose the right, the land of the two kings you dread will be laid waste. So makikita nyo, ang Panginoon, sabi ko, ay inalisan ng kaalaman, ng kaunawaan, nung siya ay maging sanggol. At ganito ang sabi ng Lucas 2:40. And the child grew and became strong,
He was filled with wisdom and the grace of God was on him. Unawain niyo mga kapatid Sinabi ko sa inyo una yung He is the Son of God para hindi kayo maluto sa aking sinasabi. And then now, ine-explain ko sa inyo na nung si Kristo ay nagkatawang tao, 100% yan na tao. Wala siyang pagka-Diyos. Otherwise, nung siya pala ay namatay, nagpatay-patayan lang. Kumikindat-kindat pa. Hindi ako tunay na patay kasi ako ay Diyos. No. Hindi mandaraya ang Panginoon. Nakukuha po ba ninyo? Alam niyo, kaya matapang ako na sabihin ito at ito ay ituro sapagkat meron akong proof sa Biblia, hindi ko ito nadampot kung kani-kanino. And so, Christ from heaven became a servant in this world. Not only became a servant, he was considered a criminal and was murdered. Yun ang daming sakripisyo ng Panginoon. Kaya pag naunawaan natin yung dalawang titulong ito ng Panginoon na siya ay Mesyas, siya ay anak ng Diyos, hindi niyo pag-iwalayin yan. Hindi magbibigay sa iyo ng maligamgam na pananampalataya, ng pagdadalawang isip na ibigay lahat. At dahil ito ay naunawaan ng mga alagad, mga kapatid, makikita niyo kung ano ang kanilang buhay. Sabi nga ng mga alagad, we have left everything to follow you. What then would be there for us? Yun ang tanong ng mga alagad sa kanya. Iniwan na namin ang lahat. Dahil pag alam natin, naunawaan natin ang katotohanan ng salitang ito, that Christ is the Messiah, the Son of the living God, kaya na nating panghawakan ang mga katotohanan tungkol sa Kanya. Hindi na tayo magdadalawang isip dapat. Bakit ang daming Kristiyano maligamgam? Walang apoy. Nagdadalawang isip. Kasi naging regular na yung salitang yon. Christ is the Messiah, the Son of the living God. Wala talagang uga. Ngayong gabi ay magpahayag sa atin ng Panginoon para maalis yung ating mga panlalamig, yung ating pagdadalawang isip, yung ating pag-iisip na hindi makaalis sa mundong ito. Kapag tinanggap natin na siya talaga ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Mga kapatid, yan ang dahilan ng pagtatanong ng Panginoon. See, the purpose of the Lord asking questions to His disciples ay ang objective niya ay para kaya nilang iwanan ang lahat para sila'y makasunod. Yun ay dahil naniwala sila na si Jesus nga ang Mesyas, ang anak ng Diyos. Iba talaga ang buhay nila. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ano ang pagkakilala niyo sa Panginoon? Sino si Jesus para sa inyo? Kaya pala, tagapagligtas, hari, Panginoon. Totoo naman lahat yan, pero hindi natin naunawaan. Alam niyo, pag sinabi niyong hari, ikaw ay subordinate. Pinag-aharian ka. Pag sinabi mong Lord, ikaw ay alipin. Naunawaan ba natin itong mga titulo ng Panginoon na ito? Yan ang problema nating malaki. Mga kapatid, dito ay makikita natin na wala na tayong hahanapin pa. Sa mga Hudyo, ito yung aming hinihintay. Ito yung pag-asa namin. Ito yung katugunan ng lahat ng bagay. Kaya tingnan ninyo, kahit umalis na ang Panginoon, well, of course, nakita na nila na siya yung muling nabuhay. Mas madali na nilang sundan ang Panginoon ngayon. Sa atin, tapos na lahat. Pero, parang wala tayong natatapos. Delikado yan. Mag-isip-isip tayo sa ating pananampalataya. Sino si Jesus para sa iyo? Magandang gabi po sa bawat isa.